loob. At tayo po ay narito na sa pinakamahalagang bagay, pakikinig po ng salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Hindi bago yun, tayo po ay makarinig na makalangit na awitin, binibigyan po sa ating mga kananayan sa kanilang po ang pagkakataon.
nais mga kananayan sa handagawit para sa salita ng ating mahal na Panginoon. At sa ngalan po natin mahal na Panginoon, tayo po lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. At binibig ko po pagkataon sa ating Pastor Arnel Puso sa kanya po pagkataon. Let's pray. Lord, salamat sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pangalan, Diyos, sa iyong pagpapala, sa iyong himala, Panginoon, sa aming buhay. Dalangin namin ang kalaman at karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na iyong iyasip, ibuhos sa iyo upang kami ay patuloy na mananagumpay sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa iyong pag-iingat. Dalangin mo ang kagalakan, magiging bukas, maging nais namin makasama at makapiling, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, ay yung ibigay sa bawat isa sa lahat. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta kayo mga kapatid? Sa pananampalataya, God is good all the time. God is good. Amen. No? Yan yung isang napakamaganda, no? Bilang isang mananampalataya na kahit tayo po ay nakakaranas, no? ng mga tawag yan, mahal na bilihin. Mahal na bang bilihin? Mahal na, no? Pero kaya-kaya, diba? So, saan yung mas mahirap? Yung lockdown o yung ngayon? Parang para sa akin, mas mahirap yung lockdown kasi nababawalan na tayo no? Yung kumbaga yung sa pagsamba natin. Pero ngayon, kahit mahal ang bilihin, walang mga checkpoint na nag-aharang na saan kayo pupunta. Marami nagsisita, no? Pero kapag ikaw ay mananampalataya, no? Kahit na ano man yung mangyari sa buhay natin, isa lang yung ating pinapasalamatan. Amen? Ano yun? Dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos? Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen. So, kung makikita natin sa ating mga kapwa mananampalataya, tingnan nyo ba na yung inyong mga katabi? Yan. Sabihin nyo, hello! Hi! Diba? So, mapapansin natin na kapag tayo po ay palaging nagsisimba, no? Kahit sa Sunday na lamang, no? Ay isang nagbibigay ngiti, no? Yung kapwa nating mananampalataya ay nakikita natin, no? Na hindi lang pala ako yung nagpupursige, no? Sa gawain ng Diyos, kundi narito rin yung aking mga kapatid, yung mga kaibigan, mga kapwa mananampalataya na umaasa at nananampalataya sa Diyos na siya'y muling babalik. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay muling babalik? Amen. No? So maraming naniniwala na Jesus is coming. Ang Diyos ay muling babalik. No? Anong sabi niya sa sa salita niya, sa salita ng Diyos? Ako ay paroroon sa Ama, upang kayo ay aking ipaghanda ng matitirahan ng ating mga kanya-kanyang tahanan. So, sa pagtapos noon, siya ay muling babalik upang tayo'y kunin. May awitin niya, di ba? Sino ba nakakalam nun? Na siya ay babalik upang tayo'y kunin. No, kaya napakasarap po kung isa kang mananampalataya. Pinanghahawakan mo na ang Diyos ay muling magbabalik upang tayo'y kunin, di ba? Siyempre, tayo ay maghahanda ba? Meron, ang Diyos pala ay babalik. At hindi ko kailangan na patumpik-tumpik sa pananampalataya, no? Ako ay naniniwala na ang Diyos ay muling babalik para sa akin, para sa ating lahat, di ba? So, kailangan ang ating pananampalataya sa Diyos ay lalong tumataas, di ba? Lalong umiinit, lalong umaapoy, no? Dahil ang mga mananampalataya ngayon ay nagpupuri
doble-doble yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Minsan ay ang ginagawa nila ay hindi lang Sunday yung gawain, kundi napakarami. Halos sa buong araw ay meron silang schedule para sa Diyos. Alam niyo rin ba na yung ating kaaway ay doble-doble rin yung kanyang mga ginagawa para tayo ay lituhin, para tayo ay dayain, di ba? Napapansin niyo ba yun mga kapatid? Kung tayo ay nagpupursige na makamit yung buhay na walang hanggan, na tayo gusto nating magbago, gusto nating muling bumalik sa Diyos, ay yung gawa rin ng kaway ay doble-doble rin yung kanyang pamamaraan para tayo ay hindi makapagsamba. Napapansin pa natin mga kapatid, na minsan mayroong ginagamit yung ating trabaho, dadagdagan ko yung sahod mo, gagawin kong double pay, huwag ka lang mawawala sa araw ng linggo. Sinong nakakaranas nito? Buti na lang ako, gabi yung duty ko. Kasi kung umaga, ang daming over, ang daming alok, ang daming tawag niyan, temptation, diba? Maraming ginagamit ang paraan ang diablo para ay tayo ay malito. Siyempre dahil crisis ngayon at mahal ang bilihin, siyempre duplikayad tayo. Sino yung hindi lang isa ang trabaho dito? Sa akin, hindi lang security guard yung trabaho ko. Sa umaga, babysitter din ako. 3 yung aking binabantayan, mga kapatid. At bukod doon, ano rin ako, tawag niyan, kumbaga sa resort, membro din ako ng marketing. Kaya ako yung nagbibili ng aming mga paninda sa araw-araw. So hindi lang isa yung aking trabaho mga kapatid. Pwedeng 3, pwedeng 4. Kasi pag ito, malapit na naman ang pasukan, maghahatid na naman ako ng aking mga chikiting. Sa awa ng Diyos, siguro yung aming babae, kung baka mag-aaral lang itong pasukan. Kaya 2 na yung aking ihahatid at susunduin. So, kaya mga kapatid, kung papansinin natin, yung kaaway, talagang ayaw niya na siya lang yung mapunta sa Hades. Kumbaga lahat ng mananampalataya ay sinusubok niya. Kaya kailangan natin maging dubli ingat. Kailangan natin tatagan pa yung ating pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya ngayon mga kapatid ay dadaling ko kayo sa salitang nagsasabing ang kapanganiban, ano ba to? Yung panganib, di ba? Yung panganib bilang isang mananampalataya, ano yung panganib na naghihintay sa atin kung tayo ay mawawala, kung tayo ay hindi makapagbantay sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung meron po tayong banal na salita, makibukas po kayo sa Genesis. Ano yung ating makikita? 16, Genesis 18, verse 16. Pakibasa. Verse 16. Yeah. At nangatindig doon ang mga lalaki at nangagsitingin sa dakong Sodoma at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. Sige, tuloy. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? 18. Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay at papapalain sa kaniya ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat siya ay aking kinilala upang siya ay magutos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang bahayan pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padanin ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang ipinangako tungkol sa kanya. Sunod. 20. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila
ay napakaluha. 21, ay bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin at kung hindi ay aking malalaman. 22, at ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma. Datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. Sunod. 23, at lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? 24, kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon? Alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? 25, malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito na ang banal ay iyong patayin kasama ang masama, ng masama. Ano pat ang banal ay para sa masama, malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? 26, at sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal na loob, sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. 27, at sumagot si Abraham at nagsabi, narito ngayon ng ahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at ako lamang. 28, kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. 29, at siya ay muling nagsalita pa sa kaniya at nagsabi, marahil ay may masusumpungang 40, at sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. 30, at sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita kung sakaling may masusumpungan doong 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makasumpong ako roon ng 30. 31, at kaniyang sinabi, narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon kung sakaling may masusumpungan doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. 32, at sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. 33, at ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na makipag-usap kay Abraham at si Abraham ay nagbalik sa kaniyang dako. Amen. Purihin ng Panginoon. So, kung mapapansin natin mga kapatid, ang talatang ito, no, Genesis 18:16 hanggang 33, ito ay ang pangyayari sa lugar ng Sodoma at Gomorrah. Ano ba pag sinabing Sodoma at Gomorrah, ano ba ang naisip natin? Ano yung naalala natin sa kwento? Ito ay yung lugar na kung saan ay sinunog ng Diyos. Amen? Ano sa pamamagitan ng apoy at asopre. Kumbaga, maraming nagsasabi at sa mga theology, teorya, na yung nangyari sa Sodoma at Gomorrah, yun ang mangyayari ngayon sa mundo natin. Naniniwala ba kayo? So, ganun po ang mangyayari, no? Kaya papansin natin, sino yung pangunahing tauhan? No, balik tayo sa ating pag-aaral, no? Kung tayo nag-aaral pa. Sa kwentong ito, sino ang unang pangunahing na tauhan? Si Abraham. Sino? Si Lot at si... Isa pa, may isa pa doon. Ha? Wala na. So, mamaya matadaanan natin yan. Mapapansin natin ang lugar na ito ay punong-puno ng kasamaan. Sa ating paligid, sa ating mga kapitbahay, mga kapatid, yung simula sa ating bahay hanggang paparito sa ating sambahan, di ba? Kung mapapansin natin, marami tayong madadaanan. Sino ba yung nakadaan ng sapungan? Ayun, si sister, no? Galing siya ng, si foreman, si preacher, no? Madadaanan niya yung sapungan. Napakaraming, kumbaga, kapanganiban, di ba? Ibig na bilang isang mananampalataya, no?
kung mahina lang yung ating kapit sa Lord, diba, baka piling dadaan mo na saglit, baka sakaling manalo ko ng isang paano ba ang tawag yan? Dadaan mo na ako, total 8:30 pa naman yung gawain doon sa amin. So, yung pangani, bilang isang mananampalataya, ay kailangan nating patunayan, no? Kaya nga, marami nagsasabi na yung isang tunay na mananampalataya, masusubok lamang ito kung tayo ay nasa labas, mga kapatid, no? Nasa labas na ng ating, kumbaga ito yung ating bahay sambahan, no? Bahay panahikan, no? Lahat tayo dito ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Lord, diba? Umaawit. Titignan naman natin yung ating buhay pag tayo ay nasa labas na. Yung ang ating nagagawa ba natin umawit sa Diyos pagdating sa labas? Amen? Nagagawa ba natin magpasalamat? Magsabi ng hallelujah pagdating sa labas? Baka minsan matisod tayo sa labas, ay kalabaw! No? Mapapansin natin minsan yung isang mananampalataya, no, kapag sila ay nabibigla, nagugulat. Kapag yung kanilang puso, no, ay talagang hindi pa pure sa Panginoon. Iba pa ang nasasambit. Amen? Hindi pa kayang pigilin, suplain yung gawain ng yung sinasabing panganib, no, bilang isang mananampalataya. Makikita natin, mga kapatid, na ang Sodoma at Gomora ay talagang talamak na sa kasamaan. Nandun na ang mga bakla. Amen? Nandun na ang mga mamamatay tao. Siyempre, kapag may bakla, may tomboy. Diba? Mawawala yun, mga kapatid. Hindi lingid sa panahon natin ngayon, marami na rin po. Bakit kaya sila dumadami? Dumadami sila dahil sila yung kinakasangkapan ng kaaway. Pero alam niyo, mga kapatid, meron akong mga nakilalang mga kumbaga tanyag na mga preacher sa Manila. Sa sila, dati silang gay, no? So binago ng Lord. At yung kanilang ministry, yung mga gay din na inaano nila. No? Hindi natin pwedeng usgahan yung mga tao na nakapakaligid sa atin. No? Tanging ang Diyos lang ang makakapaghusga. No? So, ang gawa lang natin, to share the gospel. Gawin natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos na ipalaganap ang kanyang salita. No? Tulad na natin kay preacher, no? At binibigyan siya ng lakas ng Lord, lahat, no? Na ibahagi ang salita ng Diyos. Kahit pa simpleng kwentuhan lang, mapapasok na natin yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung mga Facebook natin, di ba? Marami tayong friend. Sino kayong may friend dito na 1,000? 1,000. Marami na. So, doon lang sa mga quotes na binibigay natin, no? Yung mga tinatag natin, yung pinupost natin, ay nababasa nila yung mga sinasabi natin, no? Sa maikling, sa maliit lang na versikulo, malaki na po yung naitutulong. Nagagawa natin para tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Okay, balik tayo. Sodoma at Gomora. Kung mapapansin natin dito, ay si Abraham, mga kapatid, ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan, no? Tawag nito, pakikipagtawaran, no? Sa Diyos, mga kapatid, di ba? Kung mapapansin natin na si Abraham at ang Diyos talagang malapit, no? Pwede natin sabihin, isang kaibigan, di ba? Kaya nga nabuo yung awiting, I am the friend of God. Kaibigan ba natin ng Diyos? Hindi lang natin siya Diyos, kundi matalik natin kaibigan. Mga kapatid, alam ba natin na ang Diyos ay kaibigan din natin? No? Kaya mapansin natin, mga kapatid, na ang kasamaan, no? Nasa lugar ng Sodoma
Gomora ay talagang laganap. Hindi, kumbaga, walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Yung kwentong ito ay isang babala, no? Isang, ang tawag nito, isang paalaala. Kung nangyayari noon, nangyayari din ngayon, mga kapatid. Kaya hindi, walang pinagkaiba. Kaya kung mapapansin natin na si Abraham at ang Diyos ay, kumbaga nag-anuhan sila, talagang, kumbaga, kung ikaw ay isang negosyante, talagang humihingi ka ng, pinapaan mo yung lowest price. No? Ano yung unang sabi ni Abraham sa Diyos? Yung una niyang tawag, una niyang tawag, naalala niyo kung ilan? Ilan ba ang sabi niya? Ha? Kung makakakita ako ng ilan? Anong sabi niya? 50, Panginoon. Mapansin niyo 50 hanggang nagpunta sa 5 piraso. At hindi pa talaga walang nasumpo ang 5, di ba? Kung mapansin niyo, ilan ang naiwan? Ilan? Ha? 4, 3. Ilan? Ilan ang naiwan? Si Abraham, 4 sila? Sige, tuloy natin. So, sabi dito, at nangagtindig doon ang mga lalaki at nangagsitingin sa dapong Sodoma. Sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. Sa tingin nyo, sino kaya yung dalawang ito? Ha? Yung dalawang ito. Sino yan? Ha? Ito yung anghel ng Panginoon. Ito po yung bumulag. Naalala nyo nung sila ay nandun na sa lugar na kung saan sila patutungo doon sa ni Abraham. Nagkagulo na parang nagkahilaan na. So, biglang binulag sila ng anghel. No? Mapansin natin dito, ang sabi ay, at sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay anak ng Diyos, ang Diyos na mismo ang magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin niya, di ba? Sa iyong buhay, di ba? So sabi niya, isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kaniya ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat siya ay aking kilala upang siya ay mag-utos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sambayan. Pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang madatnan ng Panginoon kay Abraham ang kaniyang ipinangako tungkol sa kaniya. Ano ba yung pangako ng Diyos kay Abraham? Naalala niyo ba mga kapatid? Na sabi ng Diyos ay paparamihin ko ang iyong ang iyong lahi. Gaano kadami? Sindami ng buhangin. Gaano ba karami ang buhangin, mga kapatid? So, alam niyo mga kapatid, yung buhok natin, alam ng Diyos kung ilan ang bilang niya. Kaya lahat ng bagay sa mundo, alam ng Diyos. Amen? Naniniwala kayo? Kaya yung gumagawa ng, sabi nilang white lie, yung meron naman nagsasabi na, dahil gabi ngayon, tulog ang Diyos. Nung hindi natutulog ang Diyos. Amen? Diba? Anong sabi niya, no? Natutulog ba ang Diyos? Sabi ng asawitin ni Gary Lee. So mapapansin natin na lahat ng bagay ay alam ng Diyos. Amen? Na tayo mga kapatid ay kabilang sa lahi ni Abraham. So kaya nagpapatuloy ang gawain mga kapatid. Kahit mawala man yung mga manuno na mananampalataya, mawala man tayo,
mayroon pa rin na papalit. May brother nila na papalit sa pulpitong ito na magsasabi, mahal ka ng Diyos. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Lahat, di ba? Lahat ng bagay dito sa mundo ay mawawala. Pero yung salita ng Diyos, hindi kurupas. Amen? Kaya marami pong paraan ng Diyos. Maraming paraan ng Panginoon, maraming paraan ng ating Ama para ipalaganap ang kanyang salita. Anong sabi diyan? Kung mapapansin natin mga kapatid, sa Sodoma at Gomora, maraming namumuhay na makasalanan. Ba? Pansinin natin, sa lugar lang natin. O sa bahay na lang natin mga kapatid. Lahat ba tayo sa bahay natin ay mananampalataya? Hello? Sa amin mga kapatid, meron kaming pastor. No? Siya manganak. Pero may isang pasaway. Hindi lahat. No? Amen? Hindi lahat sa isang bahay. Talagang dyan, merong gagamitin ng kaaway dyan. Mga kapatid. Amen? Naniniwala ba kayo? Sabi nila daw na kapag ang ano daw yun, kapag hindi kompleto ang isang tawag niyan, ang isang hindi kompleto yung isang rekado, no? Kapag walang toyo, di ba? Kapag walang asin, talagang merong ano dyan, merong gagamitin dyan ng kaaway. Tinatawag nila ano yun? Black sheep, ano ba yan? Black sheep. Naalala ko tuloy yung dati namin pastor, no? Yung iba, hindi lahat ng mga simbahan ay topa. Yung iba ay kambing. Nanunuwag. Amen? So, mapapansin natin mga kapatid na kahit doon pa man, no? Hindi lang ngayon. Minsan may nag-question, bakit matagal nang mananampalataya pero nanunuwag pa rin, no? So, talagang kasama na sa buhay natin yan, mga kapatid. Kasama na. Di ba, naalala nyo sa 12 disciple, mayroon isang ginamit ng kaaway. Di ba? Yun ay si Jude. Ha? Si Judas, di ba? Ginamit ng kaaway. Pero nasa disciple na yan, ha? Pero mayroon pa rin talaga. May nakalusot pa rin, mga kapatid. So, wag na tayo magtaka, no? Kailangan na natin pagtibayin na ang ating pananampalataya, no? Talagang nakatuon sa ating Diyos na buhay. Hindi kay pastor, hindi sa ating mga awitin, no? Hindi sa kagandahan ng ating pananamit, no? Kailangan yung kaligtasan, mga kapatid, ay nasa atin mismo. Ha? Hindi ka kayang baguhin ni pastor, hindi ka kayang baguhin ni brother, no? Ang nakakalap niyan, ikaw at ang Diyos, no? Narito kami, kapwa manggagawa para sabihin, no? Para banggitin yung pananampalataya natin ay ipagpatuloy, no? Pero yung nakakaalam talaga niyan, yung relasyon mo, ikaw at ang Diyos, mga kapatid. Naniniwala kayo? Amen. Purihin ng Diyos. Ano ba? Si Abraham po, mga kapatid, kung mapapansin natin, ay siya, no? Siya lang yung nakagawa na makausap, no? Yung ating Diyos, talagang nagkaroon ng matinding tawaran, di ba? Matinding, kumbaga sa madaling salita ay bagsak presyo na, no? Sa ating kaya ngayon, meron pa kayang Abraham na lalabas. Amen? Isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kaniyang lahat ng bansa sa lupa. Diba? Grabe yung mga promise, no? Talagang
talagang yung pangako ng Diyos. Kapag yung sincere yung ating paglilingkod sa Lord, napakaraming pangako ang Diyos. No? Pero yung pangako na yan, bakit? No? Bakit hindi natin minsan natatanggap? Maraming pangako ang Diyos sa atin. Bakit? Dahil kulang po tayo sa pagsunod. Kulang tayo sa pagsunod, mga kapatid. Yes, naniniwala tayo na ang Diyos ay buhay, pero hindi tayo sumusunod. Nakikinig tayo, pero hindi natin sinusunod. Tinutupad, no? Ang gawain, tinutupad ang pangako ng Diyos, no? Hindi natin pinapakinggan, di ba? Di ba ano ang sabi sa ano? Ano ang sabi sa salita ng Diyos? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung sumusunod at tumutupad lamang. Meron ba tayong pagsunod sa Diyos? Amen. So, kailangan nating tuparin. No? At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Ayan, mga kapatid, talagang lubhang makasalanan, no? Yung Sodoma at Gomora. Ay bababa ako ngayon at titignan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumating hanggang sa akin. At kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma at Gomora. No? Datapat si Abraham ay nakatayo sa harapan ng Panginoon. Amen. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Amen. Nagtanong nga si Abraham, Panginoon, paano kung mayroon akong nakita nasumpungan? Lilipunin mo pa ba nakasama ang mga mabuti? Ito na yung sabi ng dito nagsimula, verse 24, kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon? Alang-alang sa 50 banal sa loob niyaon. Mapansin natin mga kapatid. Kaya, minsan sa isang lugar, isipin natin, no? Ilan ba yung sa lang natin, sa nasasakupan natin? Ilan ba yung mananampalataya? Sa ating tahanan, ilan ba ang mananampalataya? Kapag meron pong isa, kahit isa lang mga kapatid, gagamitin yung isa na yun para maligtas ang lahat. Amen? Kaya pasalamatan natin sa ating tahanan kung mayroong isang naglilingkod, dalawa, o labis pa, no? Sapagkat yung kanyang mga kasamahan na hindi mananampalataya, sila ay kasama maliligtas. Sabi mo sa katabi mo, maliligtas. Amen, di ba? So, sa iyo, preacher, Ray, no? Ilan ba yung nasasakupan mong mga tauhan? Daan o 1,000 na ba? Dahil sa iyo, maliligtas sila. Diba? Naalala niyo si Jonas? Sino nakakala kay Jonas? Ilan ba yung laman ng barko? Barko ba yun? Maglalayag, di ba? So, mapansin natin kapag maglalayag, hindi yan 5, kumbaga mas marami yan sila. No? Pero dahil sa si Jonas, no, ay lingkod ng Diyos. Amen? Siya yung dahilan
na para hindi sila malubog, di ba? Kaya minsan mga kapatid, kung mapapansin nyo, no, sa isang company, di ba? Tulad sa amin, hindi ko alam kung ilan yung Christian doon sa amin. Nagkaroon po ng sunog. Nung kami ay nag-ooperasyon, no, nagkaroon kami ng barns. Siguro years na rin yung mga nakalipas, nangyari sa amin yung mga kapatid. Nagkaroon kami ng bars, delivery ng mga gasoline. Biglang lumiyap mga kapatid yung aming duty. At alam niyo naman yung gasolina kapag lumiyap, di ba? Kumbaga kisap mata lang yan mga kapatid. Talagang sabog talaga, no? Talagang liyab talaga lahat. Pero dahil sa isang, hindi ko alam kung sino pa yung Christian doon sa aking duty. So, sa pangyayaring yun mga kapatid, naapula namin yung apoy. Napatay namin yung apoy. Pero hindi doon, ang nakikita ko doon talaga mga kapatid, dahil mayroong isang mananampalataya sa amin, sa compound namin, sa katrabaho namin, kaya kami lahat naligtas. So yung iba nagpanik mga kapatid, ano yung ginawa? Yung mataas na paterno, merong talagang tumalo na doon dahil siniptin niya na yung sarili niya. Pero kami talagang kumbaga sa ano, do or die na to. Kasi ano na biglaan talaga eh. Kaya minsan pa rin mapapansin mga kapatid, kapag ikaw ay, kumbaga ano yan, may isa kang dugo talagang Kristiyano, handa mong isakripisyo yung buhay mo para sa lahat. Pero may mga staff namin, yung mga taga-Puerto, may mga kumbaga sa ano, may rango na sila. Nasa ibabaw sila ng tanker. Pag sumahog talagang, lipat talaga. Pero ano nung ginawa namin mga kapatid, lahat kami talagang buwis buhay na talaga. Talagang kung mamatay, hindi mamatay. Parang ano na, talagang ano na. Pero dahil sa isang mananampalataya, naligtas kami lahat. No? Sa inyo mga kapatid, meron ba kayong mga karanasan ganun? O hindi naman yung mga gasoline, yung mga ibang karanasan. Ha? Sa mga tricycle na crash, di ba? So, umalita, di ba? Pero still alive pa rin. Nagpapasalamat tayo sa Lord kasi buhay pa rin. Dahil sa isang mananampalataya. Ganon din mga kapatid, sa Sodoma at Gomora. No? May 15. Susunugin mo ba, Panginoon? No? Sabi ng Diyos, alang-alang. Sa 50, hindi ko susunugin. Kasama ang mabubuti. No? Hindi. Pero mga kapatid, ano ang nangyari? May nasumpungan? 50? May nasumpungan ba? Anong sabi? Wala. Walang nasumpungan na 50, di ba? At sinabi ng Panginoon ko, baka sumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko alang-alang sa kanila. Kaya mapansin mo dahil sa iyo kapatid, naligtas ang iyong sambahayan. Dahil sa iyo kapatid, naligtas ang iyong mga katrabaho. Amen? Dahil anak ka ng Diyos. Sabihin mo, anak ka ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord, no? At sumagot si Abraham at ang sabi, narito ngayoy nangas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at ago lamang. No? Yan na nagtatawaran na sila. No? Kung sakaling magkulang ng 5 sa 50 banal, no? Yan na, kulang na dahil wala siya makita. No? Ang buong bayan at sinabi na hindi ko lilipunin kung makasumpong ako roon ng 45. Ilan yung 45? 45. Tawad na,
Ganun ba tayo magtawad pag minsan? Ha? Tatawad-tawad tayo, ha? Ay kung biglain na lang natin, pinaka-lowest na agad, hindi na tayo dadaan sa pa-lima-lima. Minsan yung mananampalataya, no? Yung isang Kristiyano, ay meron ding puso, kumbaga sabihin, makulit, di ba? Di ba kaya nga hinalintulan tayo yung isang mananampalataya, no? Dapat ay parang mga bata, no? Pagka lumapit sa Lord, di ba? Kapag humingi sa Diyos, huwag tayong magsawang lumapit sa Panginoon. Amen? Dahil sa ating paglapit sa Diyos, no, ay tayo ay diringgin, no, ng ating Diyos, no? Dahil tayo ay kanyang mga anak. Di ba mapansin natin? O yung magiging nanay someday, no? Yung mga nanay, di ba? Mapapansin natin na kapag humingi yung ating mga anak, umiyak, di ba? Matatouch yung ating mga puso, no? So yung young people natin, yung paalam yan, kapag umiyak yung anak, ay kumbaga lalambot yung puso ng kanyang magulang. So ganun din ang ating Diyos, di ba? Dahil ikaw ay son of God, no? Kapag tayo lumapit sa Diyos ng buong puso, di ba? Mararamdaman natin na tayo ay aaliwin ng ating Diyos na buhay. Amen? So anong sunod dyan? At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita kung sakaling may masumpungan doong 30. Ayan na, 30 na. Dahil walang nasumpungan na 45, wala rin nasumpungan 50, naging 30 na. Ayan, di ba? Talagang nais ni Abraham, no, na maligtas. Alam niyo ba mga kapatid, na nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas? Amen. Gusto niya na tayong lahat ay makakasama sa kanyang lupang pangako. Kaya nga napakaraming mga mananampalataya ngayon, no? Mayroong isang samahan, isang grupo, no, na minsan ay nilulog ng Diyos ng magkawatak-watak, no? Para ay mapunta yung iba sa mga ibang lugar. Doon ay hahayo, sasabihin ng kabutihan ng Diyos. Minsan yung akakala natin ay hindi maganda, no? Malungkot, diba? Na nagkakasiraan, nagkakatampuhan, pero hindi natin alam, no, yung plano ng Lord. Yung plano natin iba sa plano ng Lord. Amen? Naniniwala ba kayo na minsan yung okay na sa'yo, pero sa Panginoon mayroon pa siyang mas great na plano. Diba? Mapapansin natin, minsan may mga pangarap tayo, may mga nais tayo bilang isang mananampalataya, pero maganda naman yung motibo natin, di ba? Pero hindi niloob ng Diyos. Naalala niyo yung first king, no? Yung unang hari ng Israel. Kilala niyo ba kung sino? Yung unang hari ng Israel. Sino yun? Na sabi niya doon, inutusan siya na yung isang grupo o isang bayan na wasakin, no? Kailangan lipulin lahat, no? Kumbaga sa mga salita, kill all. Ha? Walang ititirang buhay. Alam mo yung hari na yon ay meron siyang nakitang mga tupa na matataba. No, sabi niya, pwede nating ialay sa ating Diyos. So maganda ang motibo niya, di ba? Pero ano ang kalimutan niya? Disobey sa utos ng Diyos. Amen. Kaya kung may utos sa atin ng Diyos, kailangan nating sundin. Amen. Kailangan natin yung ating mga hakbang, kailangan natin ilapit sa Diyos, no?
kung tayo ay may mga plano, ano ba yung mga plano natin sa ating buhay? Ano ba yung mga negosyo natin na kailangan natin sabihin sa Panginoon? Amen? So, ganito rin, mga kapatid. Si Abraham, sinabi niya, Panginoon, kung ako ay makakasumpong ng 30, mga kapatid, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. No? Hindi gagawin ng Panginoon na lipulin. Alang-alang sa 30 na yun. Pero mga kapatid, meron ba? Umabot ba ng 30? Ha? May 30 ba tayo dito? Wala. Ilan tayo? So, tingnan natin kung ano tayo yung numero. Kung tayo ay makakaabot, ha? 30. Wala. Sabi wala, no? Sabi ni Abraham, kung sakaling may masumpungan doon, 20. Ayan, 20. May 20 tayo, mga kapatid. Parang meron nata. Ha? Mayroon na. O, hindi na tayo lilipunin. Kasal na tayo, mga kapatid, no? 20. Amen? Alang-alang sa 20, hindi ko lilipunin. Amen? So, kung mapapansin mo, kung kasama ka kaya doon, sa 20, ano yung feeling? Ano yung ating nararamdaman? Di ba? Masaya. Amen? Ha? Secure ka na. Di ba? Ando na yung kilig. Wow! Ando na yung pangako ng Diyos. Makakamit ko na yung pangako ng Panginoon. Amen. Pero talaga, mga kapatid, dito sa ating pinag-aaralan ay walang talagang nasumpungan kahit 20. So, wala na tayo. Accepted na tayo, ha? Titignan natin kung mayroon pa. Kung sakaling may masumpungan doong 10, ayun na, 10 na lang, mga kapatid. So, sumunod tayo sa 10, di ba? Sinabi niya, hindi ko lilipunin alang-alang sa 10. Eh, sa kabila kaya, sobra kaya sa 10? Ha? Sobra sila. So, excited na rin. Nandun na sila sa pangako ng Diyos. Amen? Diba? Pero ang tingnan natin, ha? At ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na nakiusap kay Abraham at si Abraham ay nagbalik sa kaniyang dako. Sabi nito, kung sakaling may masumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipunin. Pero ano nangyari, mga kapatid? So, wala na talaga. Wala. Hanggang sa 10 lang. Pero saan natin matatagpuan yung salita ng Diyos? Sa 2 o 3 nagkakatipon ay naroon sa kalagitnaan. No? Mga kapatid, kaya makikita natin yung grasya. No? Yung, anong tawag yun? Anong Tagalog ng grasya? Grace, anong Tagalog nun? Grasya. Biyaya. Biyaya. No? Yung biyaya ng Diyos talaga, ano yun? Sabi, sobrang haba. Ano ba? Ano bang pinaka-naisip niyo na salita? Yung biyaya ng Diyos ay ano ba? Napakahaba? Ano ba? Napakalaki? Napakalawak? Ganun. Napakalawak. Na nais ng Diyos na lahat tayo ay manaligtas. Amen? Sa kabila ng ating katigasan ng ulo, mga kapatid. Ano? Sa kabila ng ating makamundong gawa, pero nais ng Diyos maligtas ka. Sabi mo sa katabi mo, maligtas ka. Maligtas ka. Ayan ang nais ng Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Amen? Ayaw niya.
Kaya sa mga daling salita, walang nasumpungan si Abraham, walang nakita, no? Pansinin natin mga kapatid. Ngayon kaya sa dito sa Quran, abot ba ng 50? 50 yung mananampalataya, sobra. Sobra, di ba? Kaya tinamapansin natin mga kapatid, kahit anong klaseng lockdown, anong klaseng taas ng bilihin, di ba? Kayang-kaya. Bakit? Kasama ng Quran ng Diyos. Buong Quran kasama. Amen. So sa ibang lugar, mga kapatid, makapansin natin, di ba? Marami ang nangyayari. Amen? So maraming mga tawag na ito, mga kriminalidad, ano yan, tawag yan? Mga kaso, mga kasalanan, ano ba yan? Mga nangyayaring mga masama. Diba? Pero sa Quran mga kapatid, sa amin lang, sa linya namin bilang isang security guard. Ang Quran po ay secured pa para sa mga security guard. Kumbaga, hindi talaga sabi. Kasi sa Manila, mga kapatid, ang mga security guard, inaagawan ng baril. Inarakawan ng baril. Maraming namamatay na security guard. Pero dito sa Quran mga kapatid, sa biyaya ng Diyos talaga, sa pagsama ng Diyos, bihira kayong makabalita. Ang noon, may nabalitaan ako, yung God niya mismo ang talagang nanakit. Huwag hindi pa nanakit talagang talagang ginawa niya ng buhay, siya yung naka-aksidente. At nakasama ko pa siya sa loob mga kapatid, yung gwardiya na yun. Hanggang ngayon, nakakulong siya. Pero sa Manila, naku, meron din akong nakakwentuhan. Alam nyo, sa Mindanao, sabi niya, yung 100, pag nagalakad ka, hawak-hawak mo, hulapin ka, mga kapatid. Oo, 100 lang yan. Pero dito, wala. Minsan nga yung aming counter, yung aming yung pera niya sa lang eh. Nasilupin lang. Buhay pa rin, nakabalik. Pero sa ibang lugar, mga kapatid, matindi na yung ginagawa ng kaaway. Kaya ipagpasalamat natin dahil dito sa lugar ng Quran, maraming mananampalataya. Amen? Maraming kaparaanan ng Diyos para ang isang lugar, ang isang bayan ay maligtas sa maraming krimen. Amen. So ganyan po, no? So sa madaling salita, yung bayan, yung lugar ng Sodoma at Gomora ay masunog. Alam niyo ba yung katulad nito? Alam niyo ba yung Sodoma at Gomora hanggang ngayon daw, ayon sa theory, ay hindi siya tinutubuan ng damo. Talagang dead land talaga. May naninirahan ba doon sa lugar na yun ngayon? Talagang patay talaga. Yan yung katulad ng Hiroshima at yung binomba ng Second World War. Walang nabuhay na mga damo talaga. Talagang patay lang. Dead land talaga siya, mga kapatid. Isang patunay na talaga ang Diyos kapag gumawa, no? Talagang na. Kung dapat nating kung tayo ay masama, no? Kung tayo ay makasalanan, magbago na tayo. Amen? Huwag na natin hintayin hatulad tayo ng Diyos. Amen? Huwag na natin hintayin na magalit apa ang Diyos sa atin. No? Sa palagay niyo kung yung Diyos noon, no? Yung Diyos ni Moises noon, yun din yung Diyos natin ngayon na talagang kumbaga pag sinabing mabibiyak ang lupa, kaya may maiiwan pa kaya sa atin, mga kapatid, dahil sa katigasan ng ating ulo. Amen? Baka wala ng kinainan ng lupa. Amen? So ganun po yun. Kaya dapat tayong maglingkod sa Diyos, magtiwala. Sabihin natin sa katabi natin, tiwala. Tiwala.
Sa Bisaya, anong tiwala? Tiwala? Salig lang? Salig lang. Salig tayo sa Lord. Amen? Yun yung ating sandata. Kapag walang-wala na, salig lang. And pray, no? Pray tayo sa pasalamatan. Amen? So, iniling ko mga kapatid, tumayo tayong lahat. Hanggang dito lang yung ating mensahe sa araw na ito. So, naway, mayroon tayong napulot na aral, no? Mayroon tayong napulot na kabutihan, yung pagiging matatag natin, pagiging matibay natin sa ating Diyos na buhay. Yan ba si Sister, yung ating mga awit? Ito na lang si Sister. Awit tayo ng isang kanta. So ikaw na, Sister.
Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Sa iyo ang papuri, magsimula. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na ito nagbibigay sa amin ng lakas. Pananagumpay, Panginoon, pananamit na muli kang makapili sa iyong mga pangako na ika'y babalik muli, O Diyos, upang kami iyong kunin. Salamat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Palapuan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Bakit tayo mga po? At binabalik ko na sa ating MC. God bless you, Pastor, sa pagdala ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang malakas po na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God, Panginoon ng Diyos, at tunay po rin ang kabuti ng ating mahal na Panginoon sapagkat tayo po ay tinuturuan upang tayo po hindi maligaw ng landas. Habang po tayo tayo sa pagbabalik po ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa paalala. Ang sunod na sub-leader sa sunod na linggo, ating Sister Lynn Ribanyo, praise God. At ang ating mensahe, ating preacher ring, ating mahal na Panginoon. At yung mga abutan po natin sa seminar ba yun, ma'am? Seminar, pwede nyo pong iabot na lang sa aking misis, mga kapatid, na tutulungan natin 5,000 po yun. 5,000, ma'am, no? 5,000 kailan? Seminar sa 18 to 22. Tapos yung crusade 20 23 to 25. Mayo. Ako, Mayo. Yung deadline ng lamutan ng 5,000 kailan? Sa may bago po mag-18. Ah, Last na linggo Bago mag-18 po ang deadline. Para 16. Deadline na amutan sa 5,000 mga kapatid. Sa Barangay 5 yun. Abot nyo na lang po sa misis ko. Praise God. At mayroon pang paalala? Wala na? Kung wala na po mga kapatid, tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibigyan po ay isang awit at closing prayer kasama ng pagkain sa ating brother Mark J. Sa kanya po ang pagkakataon. God, tayo pong lahat tayo tumayo at tayo po isang sama ng awit. Awitin po natin ang Jesus, salamat.
dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gawain nito Panginoon na kami yung pinagkaisa dakilang Ama at narito ang iyong mga anak Panginoon upang ikaw ay purihin, dakilain at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon sa katagumpayan, salamat sa kagalakan sa aming mga puso Panginoon na ikaw ay aming pinupuri at dinadakila Panginoon. Salamat dakilang Ama sa lahat ng ginamit sa IMC Panginoon na ginamit mo Panginoon bilang sandaluyan Panginoon. Lalo na Panginoon sa iyong mga anak Panginoon narito na upang ikaw ay papurihan at sambahin sa lahat ng bagay dakilang Diyos na patuloy mong paglaguin ang aming paglilingkod Panginoon. Lalo na Panginoon sa iyong salita Ama na ito'y nagtuturo sa aming Panginoon kung paano kami mamumuhay na ayon sa iyong kalooban dakilang Ama. Salamat sa iyong salita Panginoon na ito'y napasok sa aming isip Panginoon sa iyong mga puso Panginoon na nagkaroon ng kagalakan ng aming paglilingkod Panginoon. Kaya Ama, pagtibayin mo ang bawat isa Panginoon, lalo na Ama sa aming paghiwalay-hiwalay dakilang Ama. Ingatan mo ang bawat isa Panginoon na makauwi sa kanya-kanyang tahanan Panginoon at proteksyonan mo ang bawat isa Panginoon. Dalangin ko rin sa iyo Panginoon na sa loob ng isang linggo Panginoon na kami rin po muli ay magsama-sama Panginoon ikaw aming sambahin at parangalan mo rin dakilang Ama. Kaya salamat sa iyong pangunguna Panginoon at binabalik ko sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, baksak po lang na nag-practice po para may tadyo ang